Hello mga sir! Magandang araw sa inyo. Alam ko na marami sa inyo yung mga beginner pa, bagong bili yung motor, or baka nagsisimula ka palang matuto magmotor para gamitin sa iyong city to city na traveling mga sir. Ngayon pag-uusapan natin iba't ibang tips sa pag-city drive. Yes sir! Unang-una sa lahat, iwasan nyo ang pag-overtake sa kanang side ng isang sasakyan. Lalong-lalo na pag ang kaharap ng sasakyan ay isang jeep or isang tricycle. Or sabihin na nating pampasaherong sasakyan. Bakit po mga sir? Dahil pag yan po ay may pumarang pasahero, ang tendency po niyan ay kumanan. At kung tayo ay o-overtake sa kanan, kadalasan po kasi ay biglang kabig yung mga ating pampasaherong jeep, pampasaherong mga UV Express, nadadali po tayo dahil ito ay blind side ng ating mga pampasaherong sasakyan. As much as possible, pag o-overtake po tayo, sa kaliwang side po tayo tumarget, wag po sa kanang side para maiwasan po natin yung banggaan sa mga pampasaherong sasakyan. Yun yung number 1. Number 2 tip mga sir is yung paggamit ng ating ilaw at paggamit ng ating busina. Whenever na darating tayo sa isang kanto, sa isang intersection, sa isang lugar na hindi natin alam kung may susulpot bang tricycle, bata, sasakyan, or tao, at meron tayong asong dadaan. Gamitin po natin yung ating mga busina. Bakit? Kung ang ating tambucho, hindi yan kasi masyadong dinig dahil alam niyo naman sa Philippines, pinagbabawalan yung mga maiingay na muffler. So may mga sasakyan na hindi aware na may dumadating or may dumadaan or may paparating na motorsiklo. So as much as possible para aware sila, gamitin po natin yung ilaw natin para makita tayo sa side mirror or pwede tayo makita rin sa overhead mirror or gamitin natin yung busina, pip pip, dalawang ganun lang para aware lang sila na merong o overtake or merong paparating na motor. Lalo na ako mga sir, pag nag-drive ako ng sasakyan at naka-aircon, nakaangat lahat ng bintana, hindi ko po naririnig yung mga motor na paparating. So just use your passing lights sa kayong busina mga sir para aware lang yung mga sasakyan sa paligid natin. Pangatlong tip mga sir is yung paghinto at pagsilong sa underpass tuwing umuulan. Para sa mga beginner rider dyan, wag nyo po itong ginagaya dahil hindi po magandang attitude yan sa mga kasamahan natin sa highway. Marami po kasi tayong mga kasamahang motorista na humihinto para magsuot ng kapote or magpatila ng ulan sa ilalim ng tulay. Maling-mali po yan lalo na pag sa gabi dahil hindi po napapansin ng mga kasunod nating sasakyan, lalo na kapag medyo traffic, pag umovertake na ganon, tapos para kayong bowling pin, alam niyo sa bowling, para tayong mga bowling pin doon na tinira ng bowling ball, sunod-sunod tayong mababangga, magsesemplangan. Kasi hindi naman tayo napapansin palagi ng ating mga kapwa motorista. As much as possible, pag umuulan, hanap kayo ng gasoline station or matatabihan na sidewalk at doon nyo po pahintuin yung ulan, hintayin tumila yung ulan at magsuot ng kapote. Kasama sa frame yan. Number 4 tip mga sir is yung pagsunod natin sa traffic light. Wag nyo pong hinahabol yung yellow light, no? Hindi po ibig sabihin ng yellow light ay go faster. Ang ibig sabihin po nun ay mag-ready sa paghinto. Mag-ready kasi pailaw na yung red. Ako po, nung unang rider din po ako, syempre lahat naman po tayo. Ayoko magpaka-impokrito, hinahabol ko rin po yung yellow light. And that resulted to one of my accidents. So, huwag nyo na po yung gagayahin. Alam nyo ba kung bakit merong guhit sa yes sir ko? Yung logo ko na yes sir. Yung guhit ng R na yon, it signifies tong tong scar ko na nadisgrasya ako way years back. Ito yan papakita ko sa inyo. Ito, nakita nyo yung R, mahaba. Tapos meron akong scar line dito sa ibabaw. Kita ba sa camera, Miguel? Yan, meron din ako dito sa kabilang side. Ayan, scar line ko yan. So, yan ang reminder ko na ayoko nang maulit sa inyo. Android na ako, may bakal na ako sa kamay. Kaya ako po ginagawa itong mga tips sa inyo para huwag nyo pong gayahin yung mga kamalian ko before. Again, yung yellow na traffic light, it doesn't mean go faster. Ibig sabihin yan, slow down. Like yung aso na yan. Kayo na ka pa sinasaway. Slow down po tayo sa lahat ng intersection at marunong po tayo dapat sumunod sa lahat ng traffic signs natin. Pang-limang tip mga sir is keep your distance. Diba nakikita nyo yan sa mga truck, nakikita nyo yan sa mga jeep, meron silang placard sa ilalim na nakasulat, keep your distance. Ibig sabihin, sa mga beginner rider to ha, actually kayo sa mga batikang rider natin dyan, nire-remind ko kayo na
keep as much as 1 car away. So kung ito yung sasakyan sa harapan nyo, kung kaya na ang spacing natin is isang kotse ang layo, para pag biglang huminto yung nasa harapan natin, nagkaroon ng emergency brake, no? O kaya may biglang tumawid sa harapan nila, meron kang space, meron kang time para mag-react doon sa possible scenario na mabangga mo siya sa likod. Yung one spacing na yon, yung one spacing na yun mga sir, that's enough para makapag-react tayo, kapag command rin tayo kasi sa group ride mga sir, yung spearhead yun nasa unahan, siya yung nagdidikta para doon sa likuran. Kung ikaw mismo yung spearhead at tabangga ka na, wala ka ng pagkakataon na sabihin doon sa likuran mo na huminto din sila. So keep your distance away mga sir, keep your distance away. 1 car away is very good para sa mga beginners natin. Pang-anim at last tip mga sir, para sa mga kalalakihan nating rider dyan na bago-bago pa, no? Alam nyo naman, pag may nakikita tayong maputi ang hita, no, maganda ang mukha, iwasan nyo po ang paglingon sa mga sexy, sa mga magaganda. Marami na akong napanood na ganyan sa Facebook. Marami na rin akong na-encounter yan sa tunay na buhay. Yung lingon mo na gano'n na 3 seconds, pagharap mo, bulaga! Stop lang! Kasi nakakita ng sexy, lumingon agad, pagharap, disgrasya. So iwas po tayo sa ganun mga sir. Stay loyal para wala tayong problema sa kalsada. So that's it mga sir. Sana may natutunan kayo dito sa mga tips na to. Ingat lagi sa pagmumotor, lalo na kung baguhan ka, bit-bitin mo tong mga tips ko na to. Till next vlog, yes sir, let's go. Ingat!